ano ba dahil mo sa comment eh. Alam mo, napulad mo na. Kasi lahat ng sinasabi mo, nangyayari eh. Next time mo pa nanonood po kang maingay. Saludo sa'yo, kuya. Tama yan. Hayop yung mga maiingay sa sinehan. Akala mo hindi pinagsasalita sa bahay eh. Dahil napanood ko yan, gusto ko ring magkwento ng mga nakakabwisit kong na-experience sa loob ng sinehan. Alam mo ano yung nakakabwisit dyan? Karamihan doon dahil sa mga kapwa ko nanonood. Ito unang-una, the flashlight incident. So nag-start na nga yung movie and syempre madilim na, tapos yung screen na nga lang yung ilaw na nakabukas, tapos bigla ko napansin sa peripheral vision ko na may nakabukas na flashlight. Don't get me wrong, okay lang naman mag-flashlight kung may nahulog kang gamit or hinahanap mo nga yung upuan mo. Pero kasi on this one, gumagamit siya ng flashlight para tignan yung popcorn niya. Ha? Literal na gumagamit siya ng flashlight para tignan yung pagkuha niya ng popcorn. Like, what the hell? Bali sana kung 1 second lang or 2 seconds. Bali sana kung mabilis lang eh. Pero kasi umabot na ng 15, 30 or 1 minute na halos, tapos hindi pa rin niya pinapatay yung flashlight niya. Yung pwesto ko kasi noon, nandun nga ako sa gilid ng hagdan, tapos meron nga 4 na upuan pa nga doon sa katabi nga ng hagdan, tapos yung dalawa doon, may nakaupo nga magjowa. So ito na nga, yung lalaki, yung gumagamit ng flashlight. Siyempre yung mga mata natin kapag madilim, obviously madilim nga sa sinehan, kahit kaunting ilaw, mapapansin niya ng mata mo eh. How much more, isang flashlight ng cellphone. So ayun na nga, kitang-kita ako sa peripheral vision ko yung flashlight niya na sobrang lakas. Nabwisit ako. Sabi ko pa nauunaan mo to. Baka mamaya may nahulog lang eh, so hinayaan ko. So parang a minute or 2 later, sabi ko, hindi. Bahala. Tumingin ako doon sa side nila, tapos sabi ko talaga, Hoy, yung flashlight mo, patayin mo. Siguro sasabihin ng iba, nag-iinarte lang ako, flashlight naman kamo. Pero kasi isipin mo, sobrang dilim. Tapos, bali sana ko yung pag-flashlight niya pababa eh. I mean, nakaka-distract pa rin yun, pero at least hindi siya talagang direkta sa mata. Pero kasi yung pag-flashlight niya, nakatagilid. So, ganyan yung itsura ko sa sinehan. Diba? Nakakatuwa bang manood kapag ganyan? Malapit or malayo, nakaka-distract yan. Anong tinitignan ko nga siya, talagang ginagamit lang niya yung flashlight niya para tignan yung kamay niya tuwing sumasalok siya ng popcorn. Like, bulag ka ba? Hindi ka ba marunong pakiramdaman mo na lang kung saan nakapwesto yung popcorn mo tapos dukutin mo? Ba't kailangan pa ng flashlight, diba? Kahit nga bulag, may common sense naman na pwede mo namang kapakapain hanggang sa maabot mo yung popcorn mo eh. Ang nakakabwisit dyan, kung hindi mo papapagalitan, hindi hihinto eh. O kasi ayokong manigaw, ayokong mag-iskandalo sa public, ayoko nang nangsisita ng mga kahit sino. Pero kasi, kapag ganyang katangahan, wala lang, gigil lang ako. Ito, isa pa. One time nanood kami nga nung movie ng My Future You. Tapos, 4 lang ata kami sa sinehan. Kami nasa bandang gitna, yung isa nasa bandang harapan, tapos yung isa, nandoon siya sa gilid, sa may mga bandang gitna rin gano'n. Tapos ito na nga, ang twist dito hindi ako yung nakipag-away. Yung isa pang kasama naming nanonood. Kasi ang nangyari, may tawag ng tawag doon sa babaeng nandun nga sa may gilid, and ang ginagawa niya, sinasagot niya every time. Ang nakakabwisit pa dyan, hindi siya lumalabas ng sinehan para makapag-usap. Literal na nakikipag-usap siya, tapos ang nakakabwisit pa dyan, yung volume niya ng pagsasalita, yung talagang normal speaking voice niya, yung hindi man lang nag-e-effort na bumulong. Tapos syempre kahit hindi naka-loudspeak yon, since sinehan nga yan, natahimik, talagang naririnig mo pa rin yung pinag-uusapan nila. Ewan ko kung ano ba yung pinag-uusapan nila, parang work something yata yon or may deliver ba ng Solain? Literal na sa My Future You, siguro halos mga 80% nun, nakikipag-usap siya. Ito na nga yung nakakatuwang nangyari. Kami kasi medyo malayo kami, so kami ginagawa lang namin, sinisitsitan namin na, shh, pero hindi talaga siya na umiinda. Tapos itong nasa harapan nga namin, bigla siyang bumaba. Tapos lumapit ata siya sa gwardyang nandun sa may baba, tapos talagang rinig na rinig mo yung gigil niya. By that point kasi medyo patapos na yung movie, parang 20 or 30 minutes na lang, pero halatang kanina pa siya bisit na bisit. Kasi kung tutusin, mas malapit siya doon sa babae na yun eh. So basically, mas rinig niya yung mga pinag-uusapan nila. Talagang galit na galit siya. Talagang sabi niya, why did I waste my ticket? You know, this girl is just talking on her phone. Basta tatagalugin ko na lang, sabi niya, nakikipag-usap nga lang daw yung babae, hindi naman daw nanonood, ang lakas-lakas daw ng boses, sobrang nakakadistract, sayang daw yung binayad niya. So nangyari, bumalik yung lalaki sa upuan. Tapos yung gwardya, lumapit nga siya doon sa babae. Lapitan nga siya ng gwardya, kinausap nga. Tapos parang nagrarason pa yung babae, parang sinabi niya na, hindi po, emergency po eh. Ang tanga! Kung may kakausapin ka sa phone, lumabas ka na lang ng sinehan. Siguro kung 1 second or 2 seconds lang, okay lang eh.
Pero kung umabot na ng 5 seconds plus, lumabas ka na. Nabibisit pa ako doon sa video na yon. May mga tanga-tanga doon sa comment katulad dito na Casida. Sabi niya, no need to be rude. Just transfer to another seat. Pinagsasabi mo kasi. I'm not sure if may free seating pang sinehan ngayon. Pero mostly na mga sinehan ngayon, ibubook mo na yung mismong upuan. So basically, hindi ka lang pwedeng basta mag-transfer ng seat kasi nga, ayun yung binook mo eh. Alam mo feeling ko, itong si Cassie, ito yung tipong nanonood sa sine, tapos hindi niya sinusunod yung kung anong binook niyang upuan, yung tipong uupo lang siya kung saan niya gusto. So isa pa, ang pet peeve ko naman ay mga katulad mong feeling main character. Anong main character sa ginawa ni sir? Una sa lahat, bago pa lang i-play yung movie, may lalabas na dyan na keep quiet lang and kung may kakausapin ka, hinaan mo or lumabas ka na nga lang ng sinehan. Kasi nandun kayo sa sinehan para manood eh. So alam mo yon, kung nagsasalita ka, nakaka-distract yun. Kahit walang batas na gano'n, di ba? Basic etiquette na lang yan. Hindi ka ba tinuruan ng moral ng nanay mo, pusikat? Hindi pa nga si Bella Padilla, oh. Tinan mo siya, aware siya eh. Movie etiquette lang yun eh. So sabi pa, ako nga hiyang-hiya pag nagbubukas ng chips at medyo maingay eh. Oo, ako din ganyan. Nga sa bahay kapag nanonood kayo, di ba ang bastos kapag nag-iingay ka? Kaya nga ako sa sinehan tuwing may libreng popcorn tapos isi-shake mo para nga mahalo. Kahit ganun nahihiya ako mag-shake, talagang dinadahan-dahan ko yung pag-shake para nga hindi maging maingay and distracting. Kasi ganun lang, basic manners, di ba? Ito isa pa, okay naman to call out pero nag-video pa talaga for, yun nga, for awareness, para makita yung mga tanga-tangang mga tao. To be fair naman, yung video niya, hindi nga niya pinakita yung maingay eh. Siya nga lang yung mukhang kita doon eh, so pasalamat nga yung tao na yun, binlurred pa siya eh. Ito rin si Kyle, hindi rin to nag-iisip, isa pa tong bobo eh. Sabi, ang rude, expected na yan basta ordinary cinema ka. Madami kasing tao, ang iba-iba personalities, sa ginawa mo mas naging maingay pa, nakadami ka pa na ibang nanonood. Again, may piniplay yung mga sinehan bago mag-play yung movie. Sinasabi doon na bawal mag-ingay at kung may kakausapin ka, lumabas ka. O di ba? Batas na yun ng mismong sinehan, hindi nyo pa masunod. Sabi pa niya, sa ginawa mo mas naging maingay pa, hindi ba obvious na tapos na yung movie, tsaka niya kinall out yung maingay? Ito si Mings Meow, wala din tong critical thinking eh, no? Yung tipo ng taong sumusuporta ng mali, basta maraming gumagawa eh. Diyos ko, last, iyakin. Need pa mag-video for the content. Dapat lang. Kung tutuusin nga, dapat yung mga tatanga-tangang tao ginagawa ng content yan eh. Kasi alam mo yun, di ba sinasabi dati, wag tularan. Yan, para dyan yung video na yun. Ito last kwento. Nitong nakaraan nanood din kami, hindi ko maalala kung anong movie yon. Tapos may dalawang babaeng nakaupo sa likuran namin. Halos buong movie, nagsasalita lang yung isang babae. Ang nakakatawa pa dyan, yung kasama niya, hindi masyadong nagsasalita eh. Kung nagsasalita man, bumubulong kasi nga aware siyang bawal ngang maging maingay nga sa sinehan. Tapos itong kasama niya, ang ingay-ingay. Bali sana kung nag-e-effort siyang bumulong pero hindi. Talagang normal speaking voice. Talagang pag ganito siya magano, ay alam mo ba yan? Tatawa na lang ako sa kanya kasi nga yung mismong kasama niya, alam mo yung parang yung sagot parang para lang tumahimik na. Una iniisip ko, ay baka estudyante, baka bata pa, kaya nga bastos pa or walang mod. Pero pagtingin ko, hala, nagtatrabaho na, matanda na. So ganyan pa rin siya kawalang manners. Yeah. So yun lang naman, basically yung message ng video na to, huwag kayong maging maingay sa sinehan. Kung gusto nyong makapag-usap, lumabas kayo. Kasi literal na pwede kayong palabasin kapag maingay ka sa sinehan eh. Hindi naman yun walang ganong rule. May rule na ganon. Yun lang naman, next time na manonood kayo sa sinehan, kung may mag-iingay, naku, videohan nyo, ikalat nyo yung muka. Tama lang yan. Saludo kay kuya na kinumpronta niya. So at least man lang nalaman ng babae na yon na, alam mo yun, na mali yung pagdaldal-daldal niya. Yun lang naman. Thank you.